Samantala, makabubuti raw kung lilinawin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang posisyon ng pamahalaan sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa isang kongresista, bagamat katanggap-tanggap ang panawagang ipatigil na ang lahat ng POGO sa bansa, ay hindi may kakailang posible rin itong magdulot ng malaking dagok sa kita ng gobyerno. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Magandang pagkakataon ng State of the Nation Address para mailahad ni Pangulong Bongbong Marcos ang posisyon ng gobyerno sa isyu ng mga POGO sa bansa. Ito ang sinabi ni Albay Representative Joey Salceda, chairman ng House Committee on Ways and Means, ilang araw bago mapakinggan ang SONA ni Pangulong Marcos sa Lunes. Ayon kay Salceda, nauunawaan niya ang pagtutol na maraming sektor sa patuloy na operasyon ng POGO sa bansa dahil nasasangkot ang mga ito sa iba't ibang mga krimen. Paliwanag ni Salceda, ang mga lehitimong POGO sa bansa ay sumusunod sa batas at pinagkukunan ng malaking halaga ng buwis ng gobyerno. Kapag ipinatupad niya ang batas at mahinto ang illegal POGO, mababawasan ang krimen ng hindi naapektuhan ang kita ng gobyerno. Matatandaan, malamig si Salceda sa panukalang total ban sa mga POGO. Dalang kailangan lang anya ay matigil ang mga illegal at hayaan ang operasyon na mga sumusunod sa batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa